everyone, I am Sharon A. Menia from Social Studies major and I am with Tarisha May Balise from Filipino major. Now we will be talking about integrating the history and culture of the Philippines into both Social Studies and Filipino subject. Honestly, as a social studies, talagang sobrang interested ako in how the history and culture of the Philippines can be integrated into both social studies and Filipino subjects. So, para sa ating guest for today's interview, maaari ka rin bang magbahagi ng iyong pananaw as a Filipino major student? Of course. Masaya po ako makapagbahagi ng aking ideya o pananaw at ganoon na rin po ay masagot ko ang inyong mga katanungan. Great! So now let's start with how you see the integration of history and culture and the Filipino subject. So now, para sa'yo, paano kaya nakakatulong ang pag-aaral ng Filipino literature and language para mas maintindihan ang historical and cultural context ng Pilipinas? In the Filipino subject po, pinag-aaralan po namin ay ang iba't ibang literary works by Filipino authors o mga panitikan po na nagre-reflect sa ating kasaysayan, gano'n na rin po sa ating kultura. Sa pamamagitan po ng pag-aanalisa ng mga sulating nakalimbag na ito, ay ang mga estudyante po ay magkakaroon ng insight sa social, political, and cultural aspects of different periods. Halimbawa po, ang pagbabasa ng mga katahani Jose Rizal, tulad na lamang po ng kanyang dalawang sikat na nobela, ang No Limit Angere at El Filibusterismo po. So sa pamamagitan po nito ay magkakaroon po ang mga estudyante ng mas malalim pang pagkaunawa o malalim na pag-unawa sa pananakop ng mga Espanyol sa ating bansa at mga pang-aabusong naranasan ng ating kapwa Pilipino nung panahon ng Espanyol. At ito rin po ay makakatulong sa mga estudyante na magkaroon ng connections sa panitikan na mayroong historical events at societal changes. Wow, that's amazing! So now let's shift to the social studies subject. How do you think the study of the Philippine history and culture in social studies can enhance the student appreciation at higit sa lahat, yung pagkaunawa nila tungkol sa Filipino language and literature? Yung mga estudyante po na nag-aaral ng Philippine history and culture in social studies po ay magkakaroon sila ng mas matibay na pundasyon sa pag-unawa ng ating kasaysayan at ganoon na rin po sa ating cultural settings kung saan po yung ating panitikan at lingwahe nagmula at yung ating pong tema at saka yung mga nakaka-apekto o nakaka-impluwensya sa paghulma ng ating mga panitikan ay maiintindihan po ng mga estudyante sa pamamagitan po ng pag-aaral ng ating kasaysayan o yung mga makasaysayang pangyayari. Tapos magkakaroon din po ang mga estudyante ng mas malinaw o mas mabuting pag-unawa sa tema na mayroon ng nationalism. Ganun na rin po ang identity in Filipino literary works. Halimbawa po, pag-aaral sa pakikibaka para sa ating kalayaan at ganoon na rin po sa pag-unawa sa ating wika bilang isang pangunahing instrumento para sa pakikipagkomunikasyon ng ating cultural heritage ay mas napapagtibay po. That's a great point! Now, let's discuss how we can integrate both subject. Pwede ka bang magbigay ng halimbawa ng project or activity that combines the study of history and culture in both social studies and Filipino subject? Sure po. Halimbawa po ay joint project na kung saan po yung mga estudyante ay magkakaroon ng research sa isang specific historical event tulad po ng Philippine Revolution. Sa social studies po ay magkakaroon sila ng pag-i-examine sa causes, key figures, and consequences of the revolution. Samantala sa Pilipino naman po ay magkakaroon sila ng pag-i-explore sa ating panitikan o yung sanaysay, talumpati na nakalimbag sa ganoong panahon. Aanalisa po nila kung paano ito nagre-reflect sa spirit ng revolution. Tapos ganun din po magkakaroon sila ng collaboration para makakreate sila ng presentation or performances na nag-showcase po sa kanilang mga nasaliksik o nakalap. Kalaki po yung dalawang ating kasaysayan at saka literary elements. Oh wow!
Wow, I like that project. Talagang it really integrates both subject, and beside, it allows student talaga to gain a comprehensive understanding not only about the Philippine history but also about the culture. So, thank you for sharing that example. Ayan po. You're welcome po at masaya po akong nakatulong po ako sa inyo. So again, thank you so much for having an interview with me, and talagang I am hoping na maging successful talaga itong project na to, lalo na kapag talagang nasa mismong field na tayo, and sana magamit talaga natin siya. And yun lang, thank you so much for your sharing and for the example that you gave to me. So I hope to see you soon. Bye!